Hello po, magandang umaga sa ating pong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules Santo ngayon mga kaibigan. So kaya ang ating topic po for today ay may kaugnayan po sa Holy Week. So ngayon pong umaga ay aking pamagat na ginamit ko po para sa mensahe ngayong umaga, Jesus prays to the Father, na hinango ko po sa Mateo 26:39. Ngunit, basahin muna natin ang English version ng naturang teksto. Sabi dito, in IV version, going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet, not as I will, but as your will." Tagalog, Magandang Balita Biblia version, Mateo Kabanata 26, talata 30. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa at nanalangin, "Ama ko, kung maari po ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari." Let us pray. Father in heaven, we worship you. We magnify your name, O Lord, sapagkat Lord, ikaw lamang ang tunay na Diyos at wala na pong iba. Samahan niyo kami pagpalain ngayong umaga sa aming pong programang Letter from Our Lover. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. In the Garden of Gethsemane, Jesus prays to the Father. Yun po bang yung mga panahon yon, ang ating Panginoon Jesus ay nakaranas ng matinding paghihirap ng kalooban, indescribable stress, exhaustion, na halos ikamatay niya sa tindi ng kalungkutan. Sa isang taong malapit ng mamatay o sinabi natin hinatulan mamatay, alam mo na, nakatapusan mo na, alam mo, napakatindi yun. Amen? Lahat ng paraan ay gagawin mo. Ang lahat ng pakiusap ay hahakbangan mo, maiwasan mo lang ang kamatayan. Sabi nga po, no human being wants to suffer humiliation, torture, and death. Kaya sabi ni Jesus sa Ama, kung meron ibang paraan upang maiwasan ang kamatayan niya. Sabi dito, He is asking if there is a possible way to avoid it. He asked for another way to be made for him to complete his mission of saving the world. Na hindi niya kailangan mamatay o magtiis. But Jesus immediately binds his requests. Sabi niya, ngunit, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. He resolves to obey God and His will. What a beautiful attitude of Jesus, na bagamat sa kanyang laman, ayaw niya sana ng paghihirap. Ayaw nang mamatay, ngunit binawi niya kaagad ng sabihin niya, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi Ama, ang kalooban mo ang siyang maganap. Alam niyo po mga kaibigan, this attitude when making request to God is the perfect example or the perfect model for Christians. Na kapag humingi tayo, hindi lang yung gusto natin, kundi lagi natin iisipin at i-consider kung ano ang gusto ni Lord para sa atin. Alam ni Lord ang lahat ng bagay. Alam ni Lord ang lahat ng makakasama sa atin at makabubuti. God knows what is best for us. The death of Jesus on the Calvary was for our own good and benefits. Without His death, no salvation for all mankind. But thanks be to God, thanks be to Jesus, who died for us, once and for all, for us to inherit eternal life. Hallelujah. Alam niyo po, ito yung mga panahon na kung saan tayo ay nagdinilay-nilay kung paano ating Panginoon namatay para sa atin upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Lahat ay ginawang sakripisyo ng ating Panginoon upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay. Upang hindi tayo mapahamak at magkaroon tayo ng buhay sa kanyang harapan. Kaya mga kaibigan, ngayong Semana Santa, magdilay-nilay tayo. Ibigay natin ang ating
puso't isip, isipin natin kung gaano kahalaga ang araw na ito. 2,000 years ago, mahigit 2,000 taon na nakalilipas, nagsakripisyo si Lord para sa iyo upang ibigay ang buhay para sa ating kapakanan. Kaya alam niyo po, tayo ng mga mananampalataya, mahalaga sa atin ang Holy Week. Kasi ito yung pagtitika-tika, ito yung ating panahon ng pag-iisip natin kung yung ginawa ng ating Panginoon. Biro niyo po, kung iisipin po natin yung ating binasa ngayon, diba? Hindi kaya yan ng isang basta-bastang tao. Ngunit, kaya nga po nagkatawang tao si Lord para sa iyo. Amen? So, pahalagan po natin ngayon pong Holy Week, ngayon po ay Miyerkules Santo, isipin natin yung ginawang sakripisyo nila para sa atin dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? So, tayo po ay manalangin. Pasalamatan natin si Lord. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkatunay kang mabuting Diyos. Ibinigay mo po ang iyong buhay. Inihandog niyo po ang iyong buhay para sa amin upang kami, Lord, tubusin sa aming mga kasalanan at magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Ama, salamat po sa iyong ginawang sakripisyo sa amin. Ininiwala kami, Panginoon, sadyang mahal na mahal mo ang buong katauhan. Salamat po, pagtunan po namin ng pansin, hindi lamang po ngayong araw ng Semana Santa, kundi sa lahat ng panahon, yung ginawa niyo po, Panginoon, para sa aming lahat. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God. So maraming salamat po mga kaibigan. Hanggang dito na lamang po at pagpalain tayo ng ating Panginoon ngayon at magpakailanman. Salamat po. Shalom everyone. Bye-bye. Hey! I pray that today's letter from our lover bless and encourage you. Please let us know if this video impacted you by liking it and posting a comment below. Also, please subscribe for more inspiring content.